Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now. This is really the perfect time to join us because we are now growing. We are now 9,400 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. At malapit na po tayo sa 10,000 subscribers milestones. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Okay, ang pag-usapan po natin today ay yun dyan sa Caloocan City naman, no? Tayo po marami po tayong na-predict no, dito sa ating programa. Ang pagkapanalo po ni Bongbong Marcos, okay, ang pagkatalo ni Leni Robredo, ang pagkatalo ni Yorme Isko Moreno ng pagkapanguluhan, okay, ang pagkapanalo po ni Donald Trump, recently lang po yan, at marami pa pong iba, no? So parang almost 95% ang mga na-predict po natin na mananalo sila. Hindi naman po tayo manghuhula kung hindi po sa sentiments ng madlang people sa internet, sa pag-i-interview, sa mga nakakausap po natin, etc. No? Something like that. Okay? Pero syempre, hindi naman po natin sinusuko ang ating advocacy for a good governance and transparency. Yung totoo po. No? Ngayon, ito po sa Caloocan, sinasabi natin na matatalo po si Ginoong Trillanes, ang dating Senador Trillanes, dyan sa Caloocan City. Hindi naman po hindi dahil sa magaling, kung hindi po wala po sa focus. Okay? Tingnan nyo po naman, kung tatakbo ka sa lokal, hindi ka na dapat nakikialam sa nasyonal. Yun po ang katotohanan doon, Hindi mo na tinitira ang mga national politicians natin. Okay? Dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, minsan nakikialam sa nasyonal dahil nga po meron siyang pangalan. Okay? Dati pong Pangulo ng Pilipinas, dating naging congressman, dating naging mayor, naging prosecutor, at wala pa pong talo yan. At anak niya po ang ating pangalawang Pangulo na inaasahan natin na magiging Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Okay, ngayon dyan sa Caloocan City, dapat nananahimik na si dating Senador Antonio Trillanes dyan sa Caloocan City at hindi nakikialam kung sa nasyonal, kung may titirahin man siya, ay walang iba kundi ang malapitan at ang sistema ng Caloocan City. Kaya nga po wala sa focus. Ngayon, prinipredict po natin na matatalo po siya dyan sa Caloocan City dahil nga po wala sa focus. Ngayon, nag-issue po yata ng SWS survey. Alam naman po natin ang SWS, pag ito ang resulta ng SWS, talagang parang 98% ay may katotohanan ito. Marahil ay pilit na ikinukubli ang pagsisisi para makaiwas sa negatibo at manghang na public comment si dating senador at dating sundalo na si Sani Trillanes kung bakit tumakbong alkalde ng Caloocan City. Dahil nung umpisa, kala mo napakaraming kakampi. Yung vice mayor niya ngayon ay lagi ring talunan. Ano ba? At mga konsehal niya ay parang hindi kilala at mga kaanib niya ay parang wala lang at parang nandyan lang sa tabi-tabi. Mas maganda pa nga kung sa nasyonal, at least kung matalo man siya, pang 24 siya. Pero dito, ngayon, pag natalo siya, ay tapos na po ang karera ni Antonio Trillanes at ito ay tumakbo bilang Vice Presidente ng Pilipinas sa 2028 at ang presidente niya ay si Risa Hontiveros. Ngayon, matatalo pa rin yan. Kung pagbabasihan kasi ang survey ng Social Weather Station at iba pang mga pollsters dyan sa Caloocan City, walang kapana-panalo ang Magdalo-Rebel leader sa katunggaling si incumbent City Mayor Gonzalo Dale Along Malapitan. Siyempre, may performance ang mama, di ba? Bakit mo naman pipiliin ang dating senador na tumakbo ay na magmando dyan sa Caloocan City kung wala naman siyang napatunayan, di ba? Tapos wala pa sa focus. Sa pinakahuling survey ng SWS,
matapos ang filing of candidacy noong October 20, si Malapitan ay nakakuha ng 81% kumpara sa 15% ni Trillanes sa race for mayor ng lungsod ng Caloocan City. Sa salitang basketball sa kanto, kumbagay marder si Trillanes sa laki ng agwat ng score, kaya mistulang minwarder siya ng tinawag ng dynamo sa di humihintong pag-udlad ng Caloocan City. Kumbaga, sa basketball, tambak na tambak si Ginoong Trillanes. Ibig sabihin lang ng SW survey, si Mayor Along ay nananatiling paboritong kandidato para sa nalalapit na 2025 lokal na halalan sa isa pang survey na sinasagawa ng SWS noong Hulyo. 4 na bawat 5 residente ay nagpahayag ng kasiyahan sa liderato ng alkalde na inilarawang dakilang lider na ang pamamahala ay produktibo, matulungin, epektibo at madaling lapitan. Malapitan! Samantalang kinilala ng Philippine Chamber of Commerce and Industry ang lungsod sa mga inisyatibong maka-business friendly at ng Department of Finance para sa natatanging paglago ng kita mula sa lokal na pinagkukuhaan bilang pang-8 highly urbanized city sa bansa. Pinarangalan din ng Anti-Red Tape Authority ang lungsod ng Seal of E-Boss Compliance para sa pagpapatupad ng ganap na automatikong business one-stop shop. Dahil sa mahusay na pamumuno ay nangako din ang PCCI kay Mayor Along na susuportahan ang kanyang mga programang naglalayong maiangat ang mga negosyo sa lungsod. Sa galing na pamamahala ni Mayor Along, abay, di nga nakapagtakang sa kangkuhan pupulutin si Trillanes pagkatapos ng Mayo 2025 election. Anong ibig sabihin ng kangkungan? Ibig sabihin, matatapos na po ang karera ni dating Senador Antonio Trillanes at baka pagdating ng 2028 at pag ito ay nag-decide na tumakbo bilang Vice Presidente ni Risa Hontiveros, ay lalo rin siyang matatalo at makakalimutan na siya ng tao. Ini-expect rin po natin na sa 2028, si Sara Duterte ay magiging Pangulo ng Pilipinas dahil nga naman, diba? Sunod-sunod ang mga trahedya na nagaganap sa Pilipinas at wala namang mga sagot ang kasalukuyang administrasyon katulad ng baha, no? Bakit tayo binabaha? Bilyon-bilyon naman ang ating budget, no? Kung bahain man tayo, ay ito ay madaling mawala sana dahil nga may flood control project naman tayo. Kaya lang, hindi po ganun ang nangyayari at may mga nadidiscover pa na yung mga kontraktor na mga hinayupak na ito ay talagang walang mga bakal, no? Mga tinatayo nila, no? Nako po, bistado na kayo. Anyhow, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.